Kaara mga ka-blooming nanay, have life and be healthy. Ngayon po ay February 29. Leap year pala ngayon, no? Thursday. Kaara mga ka-blooming nanay, have life and be healthy. Today is February 29, 2024. At around mga 10:20 na po ng umaga dito sa New Zealand. Leap year pala ngayon, no? Last day po ng February. At wala pong pasok si Tamiris kasi sa ngayon, dahil wala pa naman akong work, 3 days pa lang ang kinuha kong pasok niya, Monday hanggang Wednesday. Ngayon, naglalakad kami ni Tamiris kasi may lakad kami sa Inland Revenue, yung parang BIR dito. At meron kaming lalakarin ni Tamiris. Saka ko na lang i-share kapag naging positive yung result. Pero sinasabi ko po sa inyo, hindi po ito tungkol sa trabaho. Basta kapag naging positive yung result ng nilalakad ko para sa mga anak ko, ay i-share ko po dito. Pero sa ngayon, secret muna. Pero samahan nyo muna kami kasi naglalakad kami. According to Google Map, it's 26 minutes walking papunta sa IR office or Inland Revenue Office. Opo, truck! Ayan kami ni Tamiris. Balot na balot siya kasi 15 degrees Celsius dito. Mas malamig compare sa nakatodong aircon. Pero maganda mag-walking. Pero hindi ka pagpapawisan. Hihingalin ka pero hindi ka pagpapawisan. Tingnan nyo, ma'am, fresh ko naman. Kahit hinihingal ako sa paglalakad, fresh pa rin ako. So, ito yung nilalakad namin ni Tamiris. Tingnan nyo. Ganyan itsura namin ni Tamiris. Ang dami kong baon. So, dito sa akin ay stroller is life. Especially na truck. Hindi pa ako inaalaw ni June mag-drive kasi yes, I know how to drive pero yung mga technicality when it comes sa kalsada ay hindi pa ako ganun kabihasa. So, ito, walking is life at stroller is life. At pag ganito talaga na malamig ang panahon, imagine 15 degrees, kahit wala akong sipon, sinisipon talaga ako. Okay, tuloy ko muna ang paglalakad namin. Hahan nyo kami at sana maging positive yung result. 1 million, zillion, jillion, dillion, cotillion times later. After almost 30 minutes na paglalakad, andito na tayo. Narating na natin yung ating destination. Ayan po ang office nila. Ayan po yung parang BIR sa atin. Inland Revenue. Diyan po ako pupunta ngayong araw. Sana maging positive lahat ng result ng aking lalakarin ngayon. God bless us, O Lord. Because the problem is, what I'm getting now, I'm only getting 950. Or could we just read out 1529? Hello mga ka-blooming nanay. At time check, it's 12:41 na ng tanghali. Naabutan na kami ni Tamiris ng tanghali. Nagawa ko naman yung dapat kong gawin sa Inland Revenue. So mamaya ikukwento ko na lang kung para saan yon. Mamaya sa dulo ng vlog na ito, ikukwento ko kung para saan yon. So dumiretso kami dito sa Ministry of Social and Development kasi Ministry of Social and Development. So, ang katumbas niyan sa Pilipinas ay DSWD. So, kasi na-inform ako, opo. Okay, wait lang. Dahil na-inform ako ng empleyado doon sa Inland Revenue na pwede ako mag-visit sa Ministry of Social and Development kasi kung anong pwedeng financial assistance na pwede ko ma-applyan kasi I'm not working. Jobless pa ako sa ngayon, pero kung hindi ako qualified kasi since nag-work ang asawa ko ay pwede rin akong maghanap ng trabaho dito kasi nagpe-placement din sila. Meron din silang placement. So, pupunta ako, baka meron available na work para sa akin na intended sa sistema ng buhay ko ngayon bilang isang nanay ng toddler. So, baka may panggabi or basta kahit na anong bagay na trabaho sa akin. So, dalawa yung purpose ko kung bakit ako pupunta sa Ministry of Social and Development or Ministry of Social Development. Pero for the meantime ay kakain muna kami ni Tamiris dahil inabutan na kami ng lunch.
wag po kayo mag-alala, ngayon lang yan si Tamiris magsa-soft drinks. Mag-chicken and chips kami. Yung chips dito is French fries ang tawag. Ang chips dito ang tawag. Ang French fries, ang tawag dito ay chips. So, kakain muna kami. Dito muna kami sa isang Asian store nagpunta. Huwag na tayo dun sa mga mamahalin. At sana magawa natin ng maayos yung second na assignment ko. And I'm happy! Basta kukwento ko na lang at the end of this video. Tara, kain po tayo! See you later! Dandahan ka lang. Dandahan ka lang. Okay. We're riding a bus, Tatay. Tatay, we're riding a bus. Tami and I will ride a bus. First time. Naisipan na namin sumakay ng bus. First time ko, hindi ko alam kung anong gagawin, pero nagtanong ako, mamaya ako kwento ko sa inyo paano ako napunta dito, paano gumamit ng bus, kasi hindi ako marunong. May mga pasikot-sikot, may mga sistema na hindi ako marunong, hindi ma-explain sa akin ni Google, so nagtanong na lang ako. Sakay kami sa bus ngayon, si Tami pa uwi. Miri's first time to ride a bus here in New Zealand. Hindi ito kagaya ng Pilipinas na kahit saan pwede kang sumakay at kahit anong oras, meron silang sistema kung paano at kung saan ka pupunta, may mga bus number na dapat mong sakyan at kung anong oras aalis. So first time namin ni Tamiris, plane experiment. So ayan, natutuwa ako dahil lahat ng first time ay pinipilit kong, alam nyo yun, pinipilit kong aralin para maging komportable yung buhay naming mag-iina dito. Kasi kung wala si tatay na mag-drive, kailangan namin mag-take ng risk. Kahit na hindi ko alam kung anong gagawin, but I need to learn. This is our first time to ride a bus in New Zealand. If I need to get off in 819 Main Street, what is the landmark? You don't know? Okay. You can check it on Google Maps. Ayan, nakarating na po kami at around 2:20 na po ng hapon. So, umalis kami doon ng, ano bang oras kami umalis doon? 2
2 o'clock, tapos 2:20 kami nakarating dito sa mismong bahay kasi from bus stop, medyo malayo pa yung lalakarin, 2 street pa yung lalakarin. So from doon sa pinanggalingan namin, parang 20 minutes yung biyahe namin. Pero yung lakad kasi kasama na yung lakad papunta dito, papasok dito sa bahay namin. Kasi hindi ito main road yung bahay namin. So, mamaya kakwentuhan ko kayo ng mga ganap-ganap ko pag natapos na po akong magpahinga. Kasi pagod ako talaga. Tapos may bulinggit pa akong bit-bit. Tingnan nyo naman kaano kabait na bata. Ayan o, nag-uumpisa na. Kararating lang namin, nag-uumpisa na. Okay, magkukwento ako mamaya. See ya! A few moments later. So, ayan ang aking araw. Isa-summarize ko po yung naging araw po namin ni Tamiris. Ngayon, February 29, last day ng February. So, yun nga, pumunta ako sa Inland Revenue. Ito ay BIR dito sa... ito ay parang BIR dito sa New Zealand. And Inland Revenue po ang tawag. So, pumunta ako doon. Actually, may online sila. Pero hindi ko talaga siya masyadong maintindihan sa online how to apply doon sa kailangan kong applyan. So, ang ginawa ko, pumunta na lang ako doon sa Inland Revenue. At Google Map is life sa akin talaga dito sa New Zealand. At kaya kong puntahan kahit saan, kahit naglalakad lang ako gamit ang Google Maps. So, yan, bago yan sa akin, pero nagagamit ko talaga ang Google Maps talaga dito sa New Zealand. At kaya ko with confident na umalis or lumabas ng bahay kahit kasama ko pa ang aking anak. So, nagpunta ako sa Inland Revenue, nag-apply po ako para sa aking 2 anak, para sa working for the families or working for the families tax payment. So, yung working for the family tax payment na yun ay intended para sa mga residente ng New Zealand, resident visa, permanent visa, mga tawag dito, citizen ng New Zealand na mabigyan ng financial assistance or meron silang ayuda mula sa government ng New Zealand yung mga batang minor de edad, 18 and below. So, ako, dahil meron akong 2 anak na 18 and below, ay entitled sila para doon nga sa working for the families na qualification. So, yun po yung nilakad ko kanina. At thank God, at natapos ko naman siya ng maayos. So, mag-wait na lang po ako ng positive result. So, okay naman na yun. Good for approval na. So, I need to wait for 8 weeks, pero hindi naman na daw aabot ng 8 weeks yun. So, kahit pa paano ay may support ang government sa mga bata dito na minor de edad. So, may support na makukuha sila Teseus and Tamiris. Kung magkano ay hindi ko pa po alam. Paano ko to nalaman? Paano ko to nalaman? Kasi may nakapagsabi sa akin na hindi ko alam kung basta follower ko siya or nagpa-follow siya sa akin at nag-message siya sa akin na baka makatulong, ganyan-ganyan. Kasi I'm very vocal naman na we are financially struggling dito sa New Zealand. So, sinabi niya yon na baka makatulong, ganyan-ganyan, bla 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 bla. Yung pala, alam na ito ng asawa ko dati pa na meron tong ganito. Pero hindi niya alam kung paano siya gawin. So, sabi ko, sana sinabi mo nang mas maaga sa akin na merong ganito pala para nailakad ko na. Pero anyway, lahat naman ay naniniwala ako na in God's perfect time talaga lahat naman eh. So, siguro talagang ngayong time na to talaga dapat kong malaman at dapat kong asikasuhin yun. Pero nanghihinayan kasi ako kasi magti 3 months na kami sa March 10 na dapat para sa mga anak ko ay hindi ko nakuha. Kasi hindi ko alam na meron palang ganong kembot. At isa pa na pwede ko pong maikwento sa inyo. So, nung nandun ako sa Inland Revenue, syempre, nag-share ako ng story ko na we are new immigrants here in New Zealand and we just arrived last December 23, blah, 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 blah. And nahihirapan ako maghanap ng trabaho. Sabi ko, because I have toddler to take care, sabi ko. And I cannot figure it out. How can I work with my 2 kids? Kasi ako nga yung nangangalaga sa kanyang ganyan, blah, 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 blah.
Tapos, sabi nung staff doon sa Inland Revenue, sabi niya pumunta ka sa Ministry of Social Development. So, nung narinig ko yung social development, sabi ko, parang DSW dito sa Pilipinas. Sabi ko. So, sabi niya, don't ask anything about it because I don't know their system because that's another agency daw ng government dito sa New Zealand. Basta pumunta ka doon, sabi niya, and you ask any assistance that they can offer to you. I don't know if you are qualified. Ayan na, naluto na ni tatay yung leche plan na dadali ni Sayo sa school bukas. So, sabi niya, I don't know if you are qualified. Basta pumunta ka doon and you ask help, any assistance that they can offer to you. So, yun, Google Maps ko na naman kung nasaan ang Ministry of Social and Development at 10 minutes to walk naman from Inland Revenue to doon sa Ministry of Social and Development. Ngayon, nung nagpunta ako doon, yun nga, sinabi ko yung ganito, ganyan, na I don't have work, I have 2 kids, and I would like to inquire what are any assistance that you can offer to my family. Because my husband is the sole provider right now in our family, and we are new here in New Zealand, blah, 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 blah. And then, kinuha niya, sabi niya, you have your passport, your visa, your proof of tenancy, and kinuha niya rin yung income ng asawa ko. So, buti na lang at kaya nabubuksan ko yung email ng asawa ko. Doon sa email ay makita ko yung mga payslip niya. So, naipakita ko yung payslip niya, tapos nagkwenta siya. Tapos sabi niya, ang maibibigay na assistance is home payment or home rented assistance ang maibibigay nilang assistance sa aming family. O diba sabi ko number 1. Okay. So, 'yun. Kaya ang asawa ko nagbo-vlog nga ako eh. So, 'yun na nga na-i-apply ko 'yun tapos binigyan ako ng form na kailangan kong fill outan, tapos may appointment ako next week for approval. So, gusto ko rin i-inform to sa mga Filipino na naririto sa New Zealand na kagaya ko na I can work for the meantime. Can't work for the meantime kasi may mga circumstances kagaya ko. Pwede nyo rin pong gawin ito na you can visit the Ministry of Social and Development and you can ask anything na pwede nilang maitulong sa inyo kasi depende yan sa mga needs ninyo. So, i-interviewin kayo kung ano yung kailangan, yung pwede nilang maitulong sa inyo. So, sabi ko, kapag may work na ba ako ay mawawala na yung assistance na yan. Sabi niya, yes. Sabi niya, you need to inform us. At syempre naman, sino ba naman ako na hindi mag-i-inform? So, kapag may work na ako, I will let them know ASAP, soon possible. Kapag natanggap pa lang ako, hindi pa ako nag-i-start, sasabihin ko na kaagad sa kanila na ako ay na-hire na ganyan-ganyan. Para yung blessing naman ay mapunta sa iba. So, gusto ko ipaalam sa inyo, lalo-lalo na sa lahat ng mga Filipino na bagong-bago dito, na nangangapa na hindi pa kagaya namin na nag-struggle sa finances kasi nga alam niyo pinamasahe namin yung papunta rito, ang daming nagastos bago makapunta dito. So yun, merong financial help na maibibigay ang New Zealand ng New Zealand government. Pero take note po, ito po ay intended lamang po sa mga residente, permanent resident visa holder, permanent resident, at mga citizen. Pag working visa po at kung ano man pong visa ang hawak ninyo ay hindi po ito kasali. Para lamang po itong tulong na sinasabi ko po ay para po sa mga residente po ng New Zealand. So sana po maka-inform sa lahat ng mga mamamayang sa lahat po ng mga kababayan po natin nandito sa New Zealand na may ganitong sitwasyon sa akin, may mga babies na nasa ating pangangalaga. Ayun po, pwede po kayong pumunta sa Inland Revenue, which is karapatan nila yon, karapatan nila bilang tamariki. Tamariki is an Maori word para sa children. Okay, tamariki ng New Zealand. So, karapatan nila yon, kailangan natin ilakad yon kasi karapatan nila yon. Dapat nilang makuha yon. So, ayun.
dapat nilang makuha yon. So, nilakad ko na, almost late na ako ng 3 months, pero okay pa rin kasi nailakad ko na at makukuha ng mga anak ko yung karapatan nila bilang residente ng New Zealand. At yung Ministry of Social Development ay bonus na yun or plus na yun na pwede nyong puntahan para makatulong. I'm not sure kung ano ang magiging outcome, pero pinababalik ako next week for approval daw. So, babalitaan ko po kayo kung ano pong mangyayari doon at sana maging positive po ang lahat para makapag-focus na rin ako sa aking pagre-review. Di na ako ma-stress kasi kahit papaano meron na kaming, alam niyo yun, meron kaming kahit konting resources, kahit konti lang may resources na maidadagdag sa aming income at makakapag-focus na ako sa dapat kong pag-focusan. Okay. So, hindi ako ready sa mga sasabihin ko ngayon, pero I want to vlog this now. Kahit hindi ako ready sa mga sasabihin ko. Basta bigla na lang naisip ko na gusto kong mag-vlog ng ganito. So, yun. Dito na lang muna ako magtatapos at lagi po ko pong sinasabi sa inyo na kahit po gaano po tayo kabis sa ating buhay, let us maintain our freshness, mga kabnuming nanay. Love ya! Mama! Time check, 12 midnight. At March 1 na pala ngayon. Bye! Mama!